everyone. It's another beautiful night. And thank God it's another Friday. And welcome back to Coffee Chat Season 3, where we brew amazing conversations and inspiring stories. My name is David Noveno, your host for Season 3. Ayan, mga ka-coffee mates and ka-coffee cakes, we have another special guest for today. Pero syempre, before anything else, we would like to thank first our sponsors. Syempre, unang-una na dyan ang Hasinea Aesthetic Clinics. So if you want to have a beautiful, glowing, and radiant skin, punta na sa pinakamalapit nilang branches. So we do have two branches around Metro Manila. First is in Shaw Boulevard in Mandaluyong City, and another one is in NS Amoranto in Quezon City. So for bookings and reservations, you may directly contact them at 0929-275-1014 and 0906-208-8183. They are open every day from 10 a.m. to 8 p.m. Manila time. Ayan, so again, if you want to have a beautiful and radiant skin, punta na sa Hasinea Aesthetic Clinics. And of course, we would like to invite everyone to please do like, follow, and subscribe to our official fan pages for Ignis Novus Artist Management in Facebook and in Instagram. That's Ignis Novus Artist Management. And for TikTok, that's at ignisnovus.official. Ayan. Sorry na, medyo may technical difficulties tayo ng konti dahil yung aking mic ay sumasabi. Yeah, but then again, please do follow our official fan pages. And of course, First Sun Production, our mother production team. We do have also a fan pages in Facebook and in Instagram. That's First Sun Production. And if you want to watch more of our teasers, mga educational contents, so please do follow, like, and subscribe to our YouTube pages or account in which dito namin ina-upload ang ating mga contents, particularly those contents na may mapupulutan tayong aral. So that's First Sun Creatives. And of course, we would like also to invite everyone to please do watch our live stream, di ba, with Ignis Novus Artist Management. Siyempre, unang-una na dyan, every Mondays at 7 p.m., that's Chikahan with Mommy Ray. And every Wednesday, that's Up Top Download Podcast with Charles Dion Partito and Caleb Alvarez. And of course, with our new time slot for Coffee Chat with the Venoveno, now we are every Fridays at 7 p.m. So make 7 p.m. a habit with Ignis Novus Artist Management. Ayan, so as I've mentioned a while ago, guys, we do have a special guest for today. She is an artist, an entrepreneur, TVC or television commercial model, and theater actor. Let's all please welcome Miss Nina Richie Kaluang. Ay, Nina, welcome to Coffee Chat. Ayan, bumati ka muna sa ating mga live viewers. Everyone. Yan, hello po sa inyo. Yan. And again, welcome to Coffee Chat. So dito, while we're having conversation, gusto natin chill-chill lang tayo, di ba? So syempre, we have prepared some coffee for you. Thank you very much. Please do take a sip whenever you like it. Okay. So to begin with, this is just a warmer for you, Nina. Okay. So I'm reading your profile a while back, no? So artist, entrepreneur, tapos nag-TV commercial model Yes. ka, and theater actor. Yes. So can you tell us a story? Paano ka ba nagsimula in this kind of industry? Wow. Well, ever since I was 6, talaga, it's Mhm. always been my dream to be an artista. Then, my mom would always tell me na, no, kailangan magtapos ka muna kasi Mhm. pagiging artista, nandiyan lang yan. Yes. Ang pagtapos sa pag-aaral, hindi mo na mababalikan. Mhm. So, always talaga sinasabi sa akin ng mom ko na, yes, I support you, pero kailangan mo muna magtapos ng pag-aaral. Mhm. So, syempre, as adulting, nag-college ka na and all that, di ba? Tapos, parang naisip mo, oo nga, no? Parang I need to parang build my career first Mhm. before pursuing what I truly want. Mhm. So, that's what I did.
So I built my career first. Mhm. By the way, I took a mass communication major in broadcasting. Wow. So, Okay. talagang Oo. pinupush ko talaga maging artista before pa. So, 6 years old pa lang ako, sinasamahan naman ako ng mom ko. Talagang very supportive. Like, sinasamahan niya ako sa mga workshop ko, yung mga Mhm. ganon. And then, may kumuha na rin sa akin before, sa GMA, talent management, Mhm. kumuha na rin sa akin before. Pero, yun nga, my mom would always tell me na hindi, i-push mo talaga yung pag-aaral mo. Kasi yun lang yung Mhm. maiiwan namin na yaman for you. Yes, exactly. And that's very traditional for Yes. us here in the Philippines. Na, well, wala namang masama, di ba? In Yeah. the latter time of No, your, yeah. na gusto mo, kung may pursue yung dreams mo, then go so. But usually, ang binibigay sa atin na advice ng ating mga magulang is really for us to complete our studies. Kasi yung studies natin, magagamit natin yan in the future. Definitely. Maybe not in this industry, pero definitely it will become useful Yes. sooner or later, di ba? Yes. Ayan. So, kakat ko muna ang ating usapan. No? So, before anything else, tignan muna natin yung mga tao sa comment section. Ayan, medyo marami-rami na Okay. siya. Siyempre, unang-una na si Rian. Ayan. Hello. Hi, Rian. Good evening. Magandang gabi sa iyo, Rian. Caleb Alvarez is there. Ayan, Hi, good evening. Caleb. Kaya shout out kay Emmy. Ayan, hello. Hi, Live na live Emmy. tayo dyan today. Mare. and my mom. Ayan, hello. Good Hello evening, po. everyone. Magandang gabi, ma Jeline Balmores. Ayan. And Carmela is also here. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Si Try Tiedra. Yeah, Ayan, that's let's my go, college best friend. Ay, Hi, hello po. Trisha. Hi, best And friend. kids. Ang best friend. Siyempre si Mami Ray nandyan. Magandang gabi po. Mommy Ray. Yan. Lyra Angeline Reyes. Ayan. Good Hello. evening. Love you, Nin. Super talented from Trixie. Hi, hello po, Miss best friend. Good evening, Peter. Ayan. So, ang dami nating audience today. So, guys, if you do have any questions for Nina, feel free to drop it on our comment section, Yes. and definitely we're going to answer it for you. Yes. Straight from Nina, right? Ayan. So, may humawal pa. Macho Dukusin, hello. Magandang gabi sa'yo. Hello. Good Good evening. evening. Ayan, welcome to Coffee Chat. Ayan, so mabalik ako sa'yo, Nina. No? So, yung pinurso mo yung course mo for mass comm, no? Before ako pumunta with your current profile right now as an artist overall, no? Paano naka-apekto sa'yo yung mass comm na subject that you've taken college into the present you right now? Okay. Because originally, kasi, by the way, I'm Muslim. Okay. So, originally, kasi, yung family ng dad ko, Mhm. they're against na join ng showbiz. Kasi, Mhm. syempre, takot sila sa mga kissing scene and all that. So, sabi ko, sige, hindi muna. So, gusto nila maging lawyer ako. Gusto nila yung international law, mga ganon. Mhm. Then sabi ko, okay, since, why not go, like, take up something na nasa TV pa rin. Mhm. Pero, decent yung job para, kung yun pa rin yung gusto ko. Yun. And, paano siya nakaka-apekto sa akin ngayon? Actually, Mhm. big help siya. Kasi, if you know what you're doing, and you like what you're doing, Mhm. it's very easy na mag-adapt nung environment mo. Mhm. Yeah. So, with the production, kasi naging production, na rin ako, like sa prod, Mhm. yeah, assistant producer, assistant director. Mhm. So yeah, we produce mga health shows, ganon. Wow, that's really good, no? At kakasimula pa lang natin, napakaganda ng advice, 'di ba? If you really like what you're doing, definitely hindi ka mahirapang Yes. mag-adapt with the environment, no? Kasi especially in this kind of industry na ginagalawan natin, no, it's sometimes kasi talaga meron kang makakasalubong na hindi kayo align ng Yes. wavelengths, let's say it that way, no? Ayan, fix daw your jacket. Sige.
But, yeah, let's go there, no? Puntahan natin yung about sa artist profile mo. So, isa sa mga highlight ng iyong career are those projects that you were able to get for a TV commercial. So, paano ka ba nagsimulang maging TV commercial model? Okay. It wasn't easy. Mhm. Hindi lahat ng gusto natin sa buhay ay nakukuha natin in one snap. Yes. No. Correct. Pinaghihirapan talaga siya. So before I got that TV commercial, I swear to God, I called my manager and I thought, give up na ako. Na parang, this is not the career na I want na parang gano'n. Na parang, ilang months na ako nag-audition, wala pa rin ako makuha. Talagang hirap talaga. Kasi hindi naman porket maganda ka, porket ganito ka, talented ka, porket is ikaw na yung prefer ng client. Exactly. So, yes. Wala talaga. Like, I think luck na lang din, siguro. So, every time I audition, I was like, oh my God, I hope I get it. Oh my God. Yung anxiety, kasi syempre, first time ko pa lang siyang gawin, and then, takot ako ma-reject. Yun. Pero, I think God is teaching me na you should be patient. And then, part of life, may rejections talaga. So, you just gotta accept it and move on and look at the brighter side and the positive side ng life, na hindi lahat ng hindi mo nakukuha ay hindi para sa'yo or hindi ka worth it doon. Correct. Yeah. Yes, that's very true, no? Kasi ito yung parati nating binabanggit on the previous episodes, di ba, that we had, no? Hindi ibig sabihin kasi that you're already in this kind of industries, madali mo siyang makukuha. Kailangan mo talaga siyang paghirapan. And beside from attitude, from skills, from knowledge, kailangan, mahalaga po talaga ang luck. Yes, ang luck. Kailangan talaga may swerte ka sa buhay. Yan yung parating sinasabi ni Direk Rodela. Yan. Hello, Direk. Hello po, Direk. Magandang gabi sa inyo. Yan. So, kwentuhan mo naman kasi, okay lang babanggitin natin kung ano yung mga naging TVCs mo? So, unahin natin yung sa McDonald's. Ayan. Yes. Can you tell us, anong story nito? Okay, yung story niyan, first commercial ko din talaga yan. So, minamanifest ko kasi nakita ko yung mga kasamahan ko, may commercial na sila. So, I was like, bakit sila nakakakuha? Bakit ako hindi talaga? Like, ako ba yung may mali? Hindi ba ako talented na tao? Hindi ba ako maganda? Or ano ba yung kinukuha nila? Lagi kong question ganun. Every time nag-audition ako, ano po ba mali sa acting ko? Kulang po ba sa smile? Kulang po ba sa ganito? So, ang dami kong question. Kasi maka-question mo talaga yung worth mo. Yes. Ano ba to? Ito ba yung dream na gusto ko? Or parang hirap-hirap makapasok. Ganon. Pero, yun nga, like I said, hindi siya madali. Lahat ng buhay, lahat sa buhay, or lahat ng gusto natin na makamit, pinaghihirapan talaga natin. Yes. So, isang gabi, sabi ko, magkakaroon din ako ng commercial. And McDonald's yun. Sabi ko, talagang, I guess, the universe, nag-open yung universe and narinig niya yung wish ko. So, yun yung minanifest ko. Yes. And then, umiyak na ako doon sa manager ko. Ano na ba? Like, hindi na ako makakuha and all that. Tapos yung manager ko parang, Nina, kung yan talagang gusto mo, huwag kang gumib up. Maraming nahihirapan din. Ganito. So, yun nga, pinep-talk na ako and all that. And ang nakakatawa pa, hindi ko alam na habang kausap niya ako, nasa meeting siya, naka-loudspeaker. Yung gano'n na, as in, umiiyak talaga ako. Talaga, umiiyak na ako. So, naririnig na talaga ng lahat. And then, I was like, oops, teka lang, bakit parang ang dami nilang nagsasalita? So, yun, minanifest ko talaga siya and binigay sa akin ng Diyos after 3 days. After 3 days, okay. Hindi ko nga alam na McDonald's yung in-audition ko. Sinabi lang sa akin nung isang manager ko, sige, gawin mo na lang to. And then, parang nawawalan na ako ng gana. So, I was like, parang hindi na naman to. Hindi ko na naman makukuha. Pero sabi ko, sige na nga lang. Gawin ko na lang. Then, hindi ko alam na yung pala din yung first commercial na makukuha ko.
And that was a great story, no? Yeah. Kasi ano talaga to eh, in this kind of industry, kailangan mo talaga ng sipag at tiyaga. Tiyaga. Yes, Yes. kailangan mo talaga siyang tiyagain. Kasi kung hindi mo siya tiyagain, unfortunately, Yeah. hindi ka makakakuha. Hello, this is a work based Based. on on your skills, auditions. Buti nga right now, 'di ba? Ang Yes. audition skill materials natin sinisenda lang through videos. Dati, you have to go directly to them para mag-audition, di ba? No, kailangan mo talaga siyang tiyagain. Tiyagain Yan. talaga. And very totoo yon, hindi mo in-expect na, uy, meron akong commercial, biglaan lang siya susulpot. Yung kung kailan yung time na hindi mo in-expect, doon siya lalabas. Yes, correct. Diba? Tapos, yung first commercial ko pa, may lines pa. Oo, so, diba? parang, oh my God! So, yun. And then, I was so nervous. So, yung consumption ko, parang paulit-ulit ako. So, and then, pinaptag ko yung sarili ko na eto talaga yung gusto mo. So, you can't not na hindi mo siya magawa. Exactly. So, you have to go there, perform, and do your job. Yun. Yeah. That's very true. You really have to give, hindi lang 100%. Eh. You have to exceed yung 100% in order, kailangan mo talagang magbigay ng extra, in short. How about the other TVC that you have? I think this is Great Taste, right? Yes. Yan. Ano namang story nito? So, yung story niyan, after I got the other commercial, I think June lang to. So, they're looking for Muslim, mga, mga talents and all that. Pinag-audition naman ako. And then, nakuha ko siya naman after that. Akala ko hindi ko na naman siya makukuha. Kasi, hindi talaga lahat ng ino-audition mo, parang out of 10, minsan wala pa nga eh. Exactly. Wala ka pang makuha. Out of like 20, minsan, isa lang. Ganon. So, luck talaga siya. Luck. Yes. Swertihan talaga siya. Hindi talaga mawawala yun, no? Kailangan mo, magdasal ka, of course. 'Di ba? Gamitin mo yung God-given skills, talents mo. But beside from that, you really have to have luck. God. Luck, malaking tulong talaga ang luck. Well, hindi naman natin sinasabi na lahat daanin natin sa swerte, 'di ba? Pero may mga tao kasi talagang pinanganak na swerte, 'di ba? But beside from that, kailangan mo ring i-hone yung skills mo, of course. And doon ko lang pala naintindihan na sinasabi sa akin talaga ni mommy ko na, hindi, alam mo, yung buhay nila minsan, may sarili silang luck, may sarili silang star. So, hindi natin pwedeng i-compare yung life natin sa kanila. Sa life nila. Yeah. Yes. So, doon ko na-realize. Yes. And actually, I think that was a Chinese concept ata yan, yung about sa stars, di ba? Yes. Na umpisa pa lang, from the time that you were born, wrong grammar, from the time that you were born, no, yung star mo, nandun na. Yes. Na if it's already aligned, nandun na yan, nakaukit na yan. Ibig sabihin, hindi mo na siya mababago. Yes. Alright, tignan nga natin. Marami na daw tayong comments. Ayan. Tignan natin. Wow. Mukhang ang dami nga nila. Ayan. Isa-isahin na natin sila. So, let's see. Ayan. Good evening, good evening. Ayan, may question si Mami Ray sa'yo. You really love the industry, pero may mga frustrations na ba or bad experience? This is a good question. Wow. Yes. I love the industry actually. Honestly, I love what I'm doing. I'm happy. I'm happy kaya that's the reason why talagang sinet aside ko lahat. Kasi, you only live once. Hindi ka nabibigyan ng chance lagi ng Diyos. So, while it's there, you enjoy and do your best. Kasi, minsan lumilipas yung luck mo. Yeah, I believe na minsan lumilipas talaga yung luck mo na, okay, after how many years? Wala na. Hindi ko pala siya nagawa. And then, yun yung regrets mo sa buhay mo, na hindi ko nagawa siya. So, when I turn, ayoko nang sabihin yung age ko or mag-reveal. So, when I turn, yun na. Nagkakaintindihan tayo dyan. Yun na yun. When I turn that, yung moment na, sabi ko, you know what? I'll do it. Kasi, it's always been my dream, Yes, mahirap siya, pero hindi ko alam yung pagdadaanan ko kung hindi ko susubukan.
Exactly. And yes, meron mga frustration. Yung frustration ko is yun nga, every time may audition, kahit 10 na yung in-audition ko, or 20 na, wala kang nakukuha. Sometimes you audition for 2, biglang you get it. So, you know, it's the time, the effort talaga, and yung ini-invest mong emotion doon sa ginagawa mo. Exactly. It's not a joke. Every time I perform, I give, andyan yung anxiety, yung adrenaline, lahat na. So, yung frustration ko siguro, pag hindi ko nakukuha yung project na gusto ko, yun. And that's normal in this industry. Ganun talaga. Yes. Kasi it's, sugal talaga, puhunan mo talaga yung effort mo. Yes. Especially when you are creating your materials. Kasi sabi mo nga, totoo yun, hindi siya snap of a finger Kailangan mo talaga siyang i-work out. Diba? Ayan, sige. Tignan pa natin. Meron pa ba tayong mga comments dyan, Peter? Ayan, heart from Pamadiko Inamay. Ayan, hello po sa inyo. Jairo, Shian, Liano, Lianyo. Ayan, Blue Hearts, hello. Hi, Nins. Sabi ni Carmela. Hi, Carmela. Of course. Yan, Jairo. Sisimuti ng bawat butil. Totoo po yan. Yan yung commercial ko. Yung ano lines. ba yun? Yes. Yun ang lines ba? Is it sa McDo or sa Yes, Griffies? McDo. Sa McDonald's. Okay. Yan, Stephanie Faye, Heart, hello po. Ale Ferrer, hello. Magandang gabi. Ayan. Deserve every bit of it. You never give up on your dreams by Trixie. Totoo yan. Definitely. Yan. And then, Alsman, CIF. Yan, hello po, fireworks. Yan, from Mami Ray, nung nag-audition ka ba for theater, ayan, tatawid na tayo sa theater, ha? Ayan, because this is the recent experience that you had, di ba? So, nung nag-audition ka ba for theater, inasahan mo na makukuha ka? And anong memorable experience mo while sa rehearsal and the show? Hi, Direct. First of all, hi, Direct. Thank you for giving me the chance talaga. Actually, nung unang audition ko, okay, lahat ng mga tao, like, sabi ko, oh my God, parang natatakot ako. Si Ray, kasama ko pa, yung isang kateatro ko, si Ray. So, nung una, sabi ko, Ray, parang, hindi pa kami magkakilala nun. Doon lang kami nagkakilala nung binibigay na sa amin ni Ate Bebs yung lines. Yung script. So, I was like, bakit yung script ko? Parang nanginginig na ako. And then, sabi ko sa sarili ko, parang, Ate Bebs, parang hindi na po ako mag-audition. Yun yung sinabi ko na parang, bababa na po ako kasi kinakabahan po ako. At then, alam mo, sabi sa akin ni Ate Bebs, ay nako, parang, ano lang yan, kaya mo yan. Hindi naman mahirap You go for it. Ganon. Yes. So, hindi ko siya inaasahan na makuha ko siya. Kasi nga, yun nga, yung nauna yung kaba ko. Then, sinabi ko na, before I entered the room, na sabi ko, parang hindi ko siya makukuha. Kasi parang, hindi ko nabigay yung best ko. Parang I feel like hindi ko nabigay yung best ko sa audition. Actually, I could remember that kasi ang pagkakaalala ko, iba yung script na binigay ko from the role that you were able to get, di ba? On this show. Kasi, if I'm not mistaken, it's a different show for Positibo ata yung binigay ko sa'yo na script dati. But, what you were able to get is yung role for Kasin Halaga HPV out. Right? And, now, when you got the role itself, unang-una kong question, paano ka nag-prepare for that role? Nung una, nagdadalawang isip pa ako. Kung kukunin ko siya, kung kaya ko yung life ng teatro. Kasi, ang dami kong kilala na nagtateatro, gano'n. And, eto talaga yung teatro na big company. And, narami na ako naririnig na, pinagbabato na sila, yung gano'n. Pinagbabato ng ano-ano. So, pag hindi ka nakikinig, so, nag-isip talaga ako. Dalawang isip ako. Gusto ko ba to? Kakayanin ko ba yung training na to? Yun ang unang tanong ko. But then, nasa back of my head, sabi ko, kung hindi ko itatry, I will never kong malalaman kung ano ba ang buhay na
meron dyan. Mhm. Kailangan ko muna, sa lahat naman ng ginagawa natin, kailangan natin magsakripisyo. Yes. Sakripisyo, tiyaga, and sobrang effort. Mhm. Kasi pag nabigay mo na lahat ng tatlong masasabi mo, ginawa ko lahat. Exactly. Yes, and ito may fina-flash kanina si Pete a while ago, no? I think this is one of your reels, di ba? Yes, yes. And this is in relation to your first exposure na actual performance in theater. How was the experience? I was so nervous. I swear to God, I was so nervous. Pero, yun nga, pag nagagawa mo na siya, eventually, Mhm. mas marami kang natututunan. First, yung focus, and then you'll get used to it. Mhm. You'll get used to the feeling of performing. This is what I want. Mhm. I'm doing this kasi this is what I want. Mhm. And hindi lang ako yung nagpapasaya, or hindi lang yung pangarap ko yung na-fulfill. Yes. You know? Na parang na-educate din namin yung tao Mhm. sa kung ano yung play na ginagawa namin. Yeah, kung drama man yan, or educational, ganon. So, you know, you have to give your best talaga Mhm. in every performance. So, Can you tell us, anong role mo dito sa Kasing Halaga? okay, ako si Doc Yani doon. I guess, nakitaan ako ni Direk ng, okay, I think pwede na to doon. So, ako si Doc Yani. So, ako yung nag-i-inform about kung paano like, yung HPV. Mhm. Yeah. So, kung ano ba yung mga process niya na to, kung saan nakukuha. Mhm. So, yun. And I guess, ang ganda nung play. Ang ganda nung play. Kapag pinanood mo siya, binasa mo yung script, talagang matututo ka. Kung Mhm. ano ba talaga, paano ba mag-transmit yung HPV? Paano mo Mhm. siya makukuha? Yes. Yeah. And exactly kasi on our generation kasi right now, Yes. di ba? Ang parati na lang na babalita, lumalabas sa mga dyaryo. It's all about HIV, HIV. Yes. HIV is there, di ba? It's a real disease. No, pero kasi we have to remember that beside from HIV, there are also diseases like HPV or the human papillomavirus, Yes. right? And this play definitely will going to tell you, will educate you paano ba ang transmissions, how should we cancel it para hindi siya mag-transmit, Yes. and so on. And ano ba yung mga possible na mangyari sa'yo if you have the HPV? Yes. Diba? Kasi for HPV kasi, males are carriers. Yes. Diba? And usually, no, ang nagkakaroon ng problema with HIV, or HPV rather, are those females. Diba? Because it causes cancers and so on and so on. And well, anyway, we'll see you soon again in Bulacan, guys. Ayan, for our upcoming shows. Yes. We have upcoming shows, so catch our shows. Mhm. Yeah, whole year yon for 2025 to 2026. So Yes. we'll post sa aming mga page, and then sa First Sun Production. So lahat ng mga play namin, upcoming shows, lahat sa First Sun Production. So you can follow and like our page. Exactly. Ayan. So, tignan natin. Meron pa tayong mga comments dito. Kasi tingin ko ang daming nakatenga doon, nakapila doon sa comment section natin eh. Ayan. So, from RV Villarico Sales, proud of you, Nina, Richie. Love your teacher on training grounds. Ayan. Heart po. Thank Ayan. you. From Alshman naman, hi, Nins, you're so pretty daw. Ayan. Thank you. Gandang gabi. Naglalagay yan siya ng piso sa sapatos, Yes. sabi ni Carmela. Totoo ba yan? Pampaswerte yun eh, di ba? Yes. Sino ba yung kasama ko? I think may kasama pa ako na isang actor. Si Charles. Okay. So, before ako, I think, sa sobrang kaba ko, sabi ko, hindi ko alam kung paano ako matatanggal yung kaba ko. Kasi nakain ko na yung tsokolate, yung gano'n. Nainom ko na yung tubig. So, ano na yung gagawin ko sunod? So, parang naisip ko, okay, pag kinakabahan ka, maglagay ka lang ng piso or 5 piso. So, I swear, yung rubber shoes ko, pag every time nagpa-perform ako, merong mga 10 piso doon. Iba-ibang mga coins sa loob ng ano ko. Kasi namamagnetize niya namamagnet niya yung, alam mo yung mga negative, yung mga negative energy.
So, Yes. yeah. Exactly. Totoo naman yun. Ito wala namang masama, di ba? If Yes. maniniwala tayo sa Yes. mga pamahiin. And quote-unquote, pampaswerte nga. Yes. Kasi at the end of the day, sabi ko nga sa inyo, if you have the skill, if you have the knowledge, you have a good attitude, pero kung wala kang swerte, Yes. medyo mahirap din siya. Hirap din talaga siya. Kaya it's really a big thing na meron kang pampaswerte Yes. sa buhay. Ayan, Angela Maghanoy. Hello! Hello. Heart. Uy, si Ana Escobia. Hello po. Ana. Ayan, our original host for Coffee Chat. Yeah, for Oh, season 1. Hello, hi. Ana. Kamusta ka dyan sa Canada? Baka naman. Na-joke lang. Ayan, may question si Mami Ray dito. Ano daw ang feeling mo nung nakita mo yung venue ng first show mo? Plus, anong natutunan mo sa first show mo? Honestly, nung tinignan ko yung venue, I was like, wow. Like, I think more than 2,000 people. Sabi ko, I don't know how to do this, but let's do it. So, yun lang iniisip ko. I guess hindi ako natitratan every time I perform. Kasi, especially for my co-actors, like, yung mga nauna sa akin, yung mga matagal na sa teatro, lagi ko sila sabi na, wow, ang galing nyo. Like, kasi hindi naman ako natitratan sa performance nila. Kasi, like, may iba-iba tayong talento. Honestly. Like, yung talent nila, mas magaling sila, mas matagal yung training nila compare sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun, walang room for improvement. Exactly. Ang isang tao. So, if nung first time ko talaga na-perform, so parang, I feel like I didn't give my best. And then, I was like, okay, for the next performance ko, like, next show, I know I'll give my best. I know how it feels like to be on that stage. Yes. So, yun. Well, that is true, no? Kasi, alam mo, ang natutunan ko this is based from my experience. Technically, yung mga artists natin, mga theater actors, sila ang pinakamatasang stage fright sa totoong buhay. Now, akala kasi ng mga tao, when you're already doing performances, when you're already on stage or you're already acting in front of people, akala ng mga tao na ang lalakas ng loob ng mga artistang to, that they can do it nang walang, alam mo yun, nang walang kaba sa dibdib. But to be honest with you po, ang mga theater actors natin, kung tutusin sila yung may mataas na stage fright. Especially sa teatro, bawal ka magkamali. Exactly. So, we have different, sa TVC, sa film, sa theater, magkakaiba sila. Sa TVC and film, you get to repeat your acting. Pwedeng i-cut. Yes, cut, ganon. Sa teatro, hindi. Tuloy-tuloy siya. Magkamali ka man, mag-isip ka kung paano mo, like, hindi mapapansin ng mga tao yung pagkakamali mo. So, The show yun yung must go on, diba? Yun yung yung pressure. Correct. Totoo yan. May pressure talaga every now and then. Okay, now, mag-shift naman ako ng konti with our topic. Because na-mention that you're also an entrepreneur. Yes. Yan. Pwede mo ba kaming kwentuhan ng about your journey about this? Yeah. Okay, ako kasi, Chinese kasi yung mommy ko. Chinese, may Chinese blood. So, I guess, nakuha ko talaga sa kanya yung anything is possible. May lakas ka lang ng loob. And, kaya mo yan. Kahit, lalo na pag babae ka, di ba? Pag napanghihinaan ka ng loob kasi babae ka. Like, I can't do that kasi ang pwede lang mag-provide is the guy. But no. I feel like, na-learn ko siya sa mother ko na women can do so much. Can do so many things. So, na-inspire ako sa mom ko na she can provide good life for us. House, car, everything. So, parang sabi ko sa sarili ko, one day, I want to be like her. You know, to be able to, yung independency yung independent na, no, I can stand on my own. Even if I have a husband, I can stand on my own. So, I guess, nakuha ko talaga yun sa mom ko. Wow. So, try and try. You never know. Like, kahit sa anong business pa yan, sometimes, nag-invest ka na, nag-fail, nag-ano. Pero hindi ibig sabihin nun ay katapusan na ng buhay mo. Lahat ay, sabi ko nga, lahat ay may room for improvement talaga.
It's Women Empowerment. Go! Yes, yes. Women Empowerment Month ata ngayon. Kung hindi ako nagkakamali. Is it October ba? Yeah, correct me if I'm wrong po kasi sa company namin nung nakaraan, it's all about women empowerment ang mga talks eh. So, yan. Tingnan natin. Uy, may question si Carmela. Is this a question? Hindi. Nangihingi siya ng piso sa mga actor tapos magchat-chat siya. May rehearsal na naman. Love you, Nins. So, yan, Carmela. Hi, Ana. Yan. How can you see yourself in 5 years from now? Oh, this is a question directly from Mami Ria. 5 years from now, do you see still yourself as an actor, or are you trying to venture into corporate world? What's your plan in the next 5 years? In the next 5 years, honestly, siguro I see myself as someone who's living her life. Wow. Peaceful and happy. So, hindi kasi lahat ng bagay ay material na bagay yung napapasaya sa atin. Pera. So, I guess, in 5 years from now, I just want to live my life na I did everything in my life and wala akong regrets. So, like, pursuing my dream. And hindi, kung iba naman yung tatahakin kong mundo or career, masasabi ko na binigyan ko na ng yung sarili ko to fulfill that dream. Ang ganda, no? Wow. Yes. Ang ganda, no? Yung comment eh. But it's really a good outlook, no? In your life. Kasi, syempre nga naman, bakit mo papalampasin yung chance kung ito na yun? Yes. And you wouldn't know, di ba, na bukas pala, makalawa, wala na tong opportunity Life na to. is too short. Life is too short. And you never know if may chance ka pa mabuhay bukas o wala na. So, lahat nung every morning, every day ng buhay natin, let's be grateful and let's enjoy our life. But do you still see yourself in this industry? Or may plan ka ba in the next future na mag-corporate? Yes, I can see myself in this industry. Pero siguro, like I said, marami pa akong kailangang matutunan. May room for improvements pa. And then, marami pa akong gustong gawin sa buhay. Kasi, hindi ibig sabihin na as you age, mag-stop na yung life mo. Sometimes, iba na yung career, pero the same industry pa rin. Yes. So, I don't know what the future holds for me, but I'm excited. And dahil dyan, no, since we're talking about careers and everything, no, and recently, nabalitaan ko lang naman, naibulong lang naman sa akin, di ba? That, beside from your busy schedules, like doing, artist stuffs, no, in this kind of industry. But I've heard that you're also doing charity works. Yan. Recently, this is very recent. Pwede mo ba kaming kwentuhan about that? Okay. For my birthday, sabi ko sa sarili ko, I have to do meaningful things. Like I said, I always look at my life, kung ano man yung nangyayari sa buhay natin, na kailangan natin tignan siya in a positive way. Kasi may natututunan tayo doon eh. God is teaching us something there. Might be, pabaan mo pa yung pasensya mo, na hindi lahat, okay, lumaki ka, nakukuha mo lahat, pero ngayon na ikaw na lang, adulting ka na, hindi lahat ng bagay ay mabilis mong makuha in one snap. No, lahat pinaghihirapan, pinagtsatsagaan, pinaglalaanan ng time. So, I want to do something really meaningful every birthday. So, nagpapakain ako ng mga dogs. Pag wala akong ginagawa sa bahay, nagpapakain ng dogs, mga street children. Oh, by the way, yung real story pala, gusto kong mag-artista ng bata pa lang ako. Kasi gusto kong magkaroon ng charity. To send the kids to school. Okay. Wow. Yes, those mga unfortunate like kids who can't send themselves to school. So, sabi ko, 6 years old pa lang ako. Yun na yung nakatanim sa utak ko. Gusto ko mag-artista kasi
gusto ko magkaroon ng charity para marami pa akong matulungan na bata. Mhm. Para, kasi doon nag-start sa kanila yung, yung, alam mo yon na sila yung pag-asa natin. Mhm. Para gumanda yung buhay nila. Mhm. Para mas maganda yung environment natin. You know, the more kids na may knowledge, the more na alam mo yon na mas na-educate din nila yung, okay, naghirap ako, may tumulong sa amin, so why don't I give it back to other kids. Mhm. So, yun yung behind the story, ng story talaga, kung bakit gusto ko mag-artista before. Mhm. 6 years old pa lang ako, kasi gusto ko talaga magka-charity. Wow. Yeah, para matustusan ko yung mga bata na walang pang-aral. Yes, wow. Yeah. Talaga naman, it's beauty, brain, and heart. O, di ba? Ayan. So, can you tell us more? Anong ginawa mo exactly on these charities that you're doing right now? Kasi I have two versions and narinig of your story about it. But I wanted to hear directly coming from you. Ano ba itong mga charity works that you have done recently? Okay, the other one kasi, thank God I'm surrounded by yung friends na, they like these things too. Yes. So they're very passionate about it. So Mhm. I got invited to like puntahan yung mga batang na-abuse. I don't wanna drop name na pupuntahan yung mga batang na-abuse, na different, basta na-abuse sila. Mhm. So parang nandun kami para to give, like kahit papano, makapagbigay ng saya sa kanila, kahit yung araw lang na yun. Yes. So I was very happy. Kasi parang, yun yung mga gusto ko talaga sa buhay na ginagawa ko. Yung nagcha-charity, yung kung saan-saan ako pumupunta. Like, sometimes pumupunta ako ng bundok, binibili ko yung alam mo yung may tindahan doon. Mhm. Yung sa malayong lugar, like may tindahan doon, isang tindahan lang. So, ang ginagawa ko, pinapakyaw ko lahat ng benta nila. Binibigay ko sa mga bata. Pinapapila ko kung sino yung makita kong bata, binibigyan ko. Yun napupunta yung sahod ko. Doon napupunta yung sahod ko. And I guess kasi yung family ko ganun din. So, my lola, oh my God. Like, lahat, pati yung mga baliw na, napakain niya na, yung mga aso, yung ganon. Like, kahit sino, bibigyan niya ng tulong. So, kung ano talaga din yung environment na kinagisnan mo, ma-adapt mo pa rin talaga siya eh. Exactly. And that's so beautiful, no? Yeah. Talagang, sa family nag-start Yes. ang kindness Yes. ng isang tao. And totoo yan, if for example, in the earlier stage of your life, ito na yung Gisnan. nawala yung word ko, nakagisnan, di ba? Dadalin mo talaga yan in the future. And who knows, di ba, the universe will also give back to you. Yes. It's because of your simple act na magbigay sa ibang tao. Yes. Di ba? Sorry, let's see nga, Pete, meron pa ba tayong mga comments sa ating comment section? Ayan. Good evening daw po, watching from QC. Ayan, si Hi, Ate Raisa. Raisa. Hello. Siya yung nagbe-video sa akin every time nag-audition ako. Ayan, magandang gabi po sa inyo. And syempre si Ray. Yan ang aking brother. Aldovino, go sis. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Sige, medyo shift ako ng konti sa topics natin. Because syempre, I wanted to know as well, no, kung saan ka ba nanggagaling. Diba? What's your inspiration in life? My inspiration in life? I have one brother kasi na may mild autism siya. Okay. So, in my head, I always wanted to give him best life. Na best environment. And best in everything. So, parang gusto ko mabigyan siya ng magandang buhay. So, siguro siya yung inspirasyon ko kung bakit ginagawa ko yung mga bagay. Yeah. Kasi you need motivation sa buhay. Yes. Yeah. To keep going. Yes, correct. And kailangan mo talaga ng someone who would make you feel, do it na, ay, kaya ko to. Yes. It's because of your inspiration. Yes.
'di ba? With your life, 'di ba? Kasi ang dami nang nangyari, ang dami ng journey, ang haba na ng nangyari sa life natin. But what was your biggest struggle in life? Wow. Maging adult. Maging adult, sorry. Ang hirap pala talaga maging adult. Parang gusto ko na lang, oh my God. Dati kasi nung nag-aaral pa ako, sabi ko, wow, gusto ko na magtapos, gusto ko magtrabaho, gusto ko makuha to. Hindi pala madali. Gusto ko na lang magbaon. Kasi binibigyan ako ng baon, free house, free everything. Pero pala, as you grow, like, kailangan ikaw na yung kumikita, ikaw na magbabayad ng bills, ikaw na rin ang magbabayad ng grocery, lahat. Ikaw Exactly. na. And then, plus, on the top of that, you have to figure out what do you really want to do in your life. Plus, on the top of that, mag-aasawa ba ako o hindi? Yung ganon, sobra siyang nakaka-pressure. Yeah. You think it's just like, it's easy. Pero, as long as, like sinabi ko, habang gumigising ka, you fight every day. Kung ano man yung motivation, nagpapamotivate sa'yo. Exactly. Alam mo, may naalala ako, nabasa ko lang to somewhere eh. But nung nabasa ko siya, hindi na siya naalis sa isip ko talaga. Na, alam mo, sometimes, parang ang sarap bumalik sa younger self, you know? Yes. Na kung saan lahat ng pain in your life is kayang i-resolve ng ice cream, ng candy, ng pizza, burger. But in reality kasi, especially when you're already on the adult stage of your life, no? Ang hirap pala mag-budget. Hirap mag-budget. Hirap kumain. Hirap magluto. Hirap maglinis. Exactly. Lahat. Kailangan mo magtipid. Kailangan mong, alam mo, you have to make prioritizations. Alin ba uunahin mo? Yung mga ganung bagay. Andun pa yung kakainin ko na lang ang mahal neto. Hindi ako pwedeng magtira. Ganon. Exactly. Tapos, syempre, kung may options ka na pwedeng mas mura ng konti, ako pwedeng ito naman, kung same of quality, di ba? Yes. Kailangan mo mag-decide. Yes. That's the reality of life. So, mga kids, huwag kayong magmadaling lumaki. Yes. You enjoy. Yun lang ang ma-advise ko sa inyo. Kasi ako dati nagmamadali talaga ako magtapos eh. But then I realized, ang hirap pala magtrabaho. Hirap pumanap ng trabaho. Umanap ng sahod na matino, na hirap pagbayad ng ilaw, tubig, lahat ng bills. Totoo yan. So enjoy. Don't rush. While you still have time, di ba? Yes. Ayan. So, Kiana, hello! Maraming sa pag-highlight ng ating video for tonight. So, sabi ni Mami Rachel, same tayo na my daughter is my strength and reason why I do everything para sa kanya. Yeah. That's your motivation, di ba? Yes. Your own motivation. So, sabi nga nila, in life, you really have to find your own motivation for you to move forward. Although, it's very normal and valid lahat ng nararamdaman natin. Sometimes, I get depressed. Yun. And no motivation to move, to do anything. Like, wala. But, hindi tayo pwede maglukmok doon sa isang bagay lang just because hindi natin nakuha yung mga gusto natin sa buhay natin. Let's move forward and find the strength to get back. Yes. And fight habang nabubuhay. Totoo yan. Alam mo, lahat tayo as adults, may karapatan tayong ma-depress. But we always have to remember that there's always a freedom of the press. Sabi nga ni Rupa. Yes. Rupa yan, may masabi lang. Ayun. But this is actually my last question for you, Nina, no? Because tinatimeran tayo, 8 minutes na lang daw. Sige po din. So this is my last question for you. Now, if for example, no, and we're not wishing for it, but let's say maglapse yung life mo today, no? In other words, what if maubusan ka na ng oras dito sa mundo, and you will be reincarnated in the next, let's say, 50 years from now, would you rather choose to be still yourself, or would you like to try a different life from a different person? Siyempre, nagawa ko na yung gusto ko sa buhay. So, for me, I'd rather choose something else. You know?
I guess honestly, I just want to live my life happy, like genuinely happy Mhm. and peaceful. So, kahit kahit hindi ko na nagawa yung mga, yung mga acting and all that, since nagawa ko na siya before, kontento na ako. Mhm. Kung ano yung sunod na buhay na, or sunod na career at life na tatahakin ko. Yun yung masasabi ko. And that's a good perspective Yes. kasi mostly lahat ng tinatanong ko ng question na to, they always tell na gusto ko pa ring mabuhay sa kung sino ako right now. But that's a different perspective, guys, ha. Oo nga naman, 'di ba? You've tried your best to be at your top, 'di ba, right now Yes. sa buhay na to. Why not try it on the other life naman, 'di ba? So that you would experience yes. fully kung ano ba talaga yung Mhm. buhay na Exactly. hirap, ginhawa, at saya. Mhm. Exactly, and that's a good perspective, 'di ba? Why not try something else, 'di ba? Ayan, so we're on top of our time, Nina. Ang bilis ng Hello, oras, 'di Kuya ba? Luis! Ayan, Luisito, ayan, hello po, magandang gabi po sa inyo. Hello daw. Hello. Ayan. So actually we're on top of the time na right now na Nina. So I would like to thank again for, getting our invitation and being here in Coffee Chat. Ayan, maraming maraming salamat. But before we totally end, no, I would like to give the floor to you. Saan ka ba namin pwedeng abangan? Saan ka ba namin pwedeng mapanood? Your social media. And if mga upcoming shows and gigs, yeah, please do plug it. I'm giving the floor to you. You can follow my IG and Facebook account. So my IG is nina.ke, nina.que. And my Facebook is Nina Richie, NINARICCI. So, yon. And then, please, thank you. Lahat pala na nagsusuporta sa akin, my friends, family, and everyone na may Triple gumawa pa F. ng mga group chat, GC, just to support me. Thank you very much. Alam nyo, kayo yung inspiration ko every day. Why I still fight for my dreams. Kasi hindi siya madali maging andito dito sa industriya na to. Talagang may doubts ka sa sarili mo sometimes. Nag-give up na ba ako o ipagpapatuloy ko pa? Right. But again, reason why I'm doing this, first, to pull my purpose in life. This is what I really want. Nakatanim na siya sa puso ko. So, might as well do it. Kahit anong age pa yan, try and try and try until you get to where you want to be. So, that's my advice to you. And always focus on the things that you really want to achieve in your life. And then second, it's Him talaga. Kumapit ka lang sa Kanya. And lahat ng problema, lahat ng anxiety, lahat ng depression, walang sagot dyan eh. Walang sagot dyan kung hindi kumapit ka lang talaga sa Diyos. And sometimes sa lowest part talaga ng buhay mo, doon niya ibinibigay o doon kanya bibigyan ng linaw na eto talaga yung para sa'yo. Yan. Kasi hindi lahat ng bagay ay mabilis natin makuha. May mga sakripisyo tayo na kailangan pagdaanan. Ni piso nga ang hirap hanapin eh. Sa sacrifice talaga tayo. 'Di ba? We have to work. We have to get up early. We have to, to do everything on our own. So, ang bibigay ko lang na advice sa mga, lalo na sa mga bata, actually, yung mga followers ko, like, 10, 11, 13, they always like, Ate Nina, ano bang gagawin ko? Ganito, ganon. So, I'm grateful and I'm very glad na ako yung nilulook up nila. Lalo na yung mga cousins ko na babae. Huwag kayo mag-asawa muna, ganito, ganon. Boyfriend, ha, ganon. So, lagi ko sinasabi na kailangan talaga maging mabuti lang tayong tao. Wala tayong tinatapakan ng ibang tao. Exactly. May rason. Hanapin natin yung purpose natin kung ano talaga yung gusto natin sa buhay natin. And with all the efforts,
and yung clean intention, He will give it to us. Exactly. He'll give it to us. Napakaganda, no? Very positive ang kanyang outlook in life. I really like it. Kasi sabi nga nila, if something that you're projecting in your life is positive, positive din yung babalik sa'yo. Yes. And if it's negative, it's something negative energy din yung babalik sa'yo. And that's very, very good. Kaya ang bright ng aura niya. Kung totoo sin. Ayan. Okay, so guys, again, thank you so much for staying with us. But before we totally end, guys, we would like to thank first again our sponsor. So Hasinea Aesthetic Clinics. Again, if you want to have beautiful, glowing, and radiant skin, punta na sa pinakamalapit nating branches. So the addresses and the phone numbers are flashed on our screen. So you may directly contact them with the numbers provided. They are always open every day from 10 a.m. to 8 p.m. Ayan. And then also, guys, please do also like, follow, subscribe to our official fan pages. So, syempre, for Ignis Novus Artist Management, in Facebook and in Instagram, it's the same thing. It's Ignis Novus Artist Management. And in TikTok, that's at ignisnovus.official. Ayan, at medyo nabubulol po tayo. And syempre, ang ating mother production, it's First Son Productions. Ayan, you may like, follow, and subscribe us in our Facebook and Instagram official fan pages. That's First Son Production. And if you want to watch more of our educational contents, teasers of our performances in theater, short films, and even yung mga corporate events natin, ayan, you may subscribe and hit the yellow button. Yellow button. Bell button kasi yun. Heart. Yellow din kasi yun. Huwag kang ano. So you may follow us in First Son Creatives in our YouTube account. Ayan. And syempre also our live streams. Make 7 p.m. a habit with Ignis Novus Artist Management. Syempre, unang-una sa lineup natin, every Mondays, that's Chikahan with Mami Ray. Yan. Every Wednesday naman, we have Up Top Down Low podcast with Caleb Alvarez and Charles Dion Partido. Hi, Charles. Yan. And of course, our show, Coffee Chat with the Veno in our new time slot. Every Fridays na po tayo yan, every 7 p.m. So again, let's make your daily, hindi siya daily, your MWF 7 p.m. a habit with Ignis Novus Artist Management. Di ba medyo nautal-utal pa tayo dyan? Ayan, and of course, please do also follow on my personal social media accounts, my official accounts. In Facebook, that's Daven Noveno. Same thing with TikTok, it's at Daven Noveno. And of course, on my Instagram, it's king_mo_ako. Ayan, so maraming salamat, guys. We have learned a lot again for today, especially on a different perspective. And hopefully, we were able to inspire you and give you advice, especially for those individuals who are trying to be on this kind of industry. Diba? And always remember, guys, just like what we always say every Fridays, diba? Life is just like a cup of coffee. You have to taste it for you to enjoy it. Maraming salamat, guys. And we'll see you again next Friday. Same time, same day. Bye, guys. Bye.